Nagkainitan naman ang dalawang mambabatas sa debate sa plenaryo ng Kamara. Kaugnay yan sa panukalang higit 5.7 trillion pesos na 2024 national budget. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, may tuturing na unauthorized o labag sa batas ang paggamit ng confidential funds kung wala ito sa pumasang General Appropriations Act. Kinuwestiyon ng kongresista ang 125 million pesos na nirelease na pondo mula sa contingent fund na naging confidential fund ng OVP noong taong 2022. Ang contingent fund ay inilalaan para sa mga bago at urgent activities o projects ng mga ahensya ng gobyerno, mga GOCC at LGU. Paliwanag naman ni Marikina Congresswoman Stella Kimbo, hindi limitado sa 3 nakalistang halimbawa ang pwedeng paggamitan ng contingent funds. Una sa lahat, maling bahagi ng libro ang tinitignan po ninyo. Maliwanag, nagdeklara ang Supreme Court na ang contingent fund ay isang line item appropriation. Madam Speaker, So, ibig wala sabihin tayo nun- doon sa contingent fund. So, ibig sabihin nun, Hindi po natin pinag-uusapan dito. yung Please allow the contingent sponsor fund. to finish your statement. No. Kasi po, Madam Speaker, ang tinatanong ko lang dito kung meron o wala na expressly sumagot po ako, provided Madam for. Speaker, Wala na pa po ako meron. doon sa contingent At fund. payagan niyo po akong ipaliwanag kung bakit meron. Ang problema po is ayaw po natin makinig. Na ano po yung oras ko, Madam Speaker, pinapatanong kaya nga po yes or no lang po para mas mabilis. Madam So, kanina, sinasabi natin, hindi ako nagtatanong. payagan Session niyo sana suspended. ako. Ayon naman kay Albay 1st District Representative Edsel Lagman na abuso ang paggamit ng contingent fund. Nagkasundo sila sa huli na dapat pag-aralan ng Kongreso ang mga patakaran sa confidential funds at kung paano ito ino-audit. In order to foreclose this proliferation on the utilization of the contingent fund, I am proposing that it is opportune for us now to delimit strictly the utilization of these contingent funds. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.